It complicates things more. Yun, subjective, di ba? Kasi Tama. to each his own. Shots fired na naman ng mga tatamaan dyan. Tamaan na yung mga tamaan dyan. Depressed daw siya, Tapos pre, nagawa pang umiyak sa camera ang walang hiya. Oo, masasabi ko dyan, pakyo kayong lahat. Let's get ready to rumble! Yo, what's up? What's up? Nandito na naman ang mga tsuhin nyo. Mga Babalik tsuhin kami. yung Tsuhin yung saktuhan lang. Tamang Okay. tamang maapil lang. Yes sir, tamang pansinin lang. So, andito na naman kami, no? Mga nag-iintay sa atin. Welcome sa ating munting podcast. So, we are the Opinionated Titos Podcast or also known as TOTP. So, ako nga pala, si Papa Dencio. Hindi pa nakakilala sa akin. Ako yung titong mas galit pa sa nanay mo. At ako naman po si Boss Lots, ang yung titong medyo galit lang. Medyo sumisegway lang. Kamusta tayo dyan, Papa Pero Dens? pero pag na-trigger, no? Wag mo lang i-trigger. Oo, walang triggeran. Pero baka dito sa episode na to, baka. Tignan natin. It remains to be seen. eh. So, ayun. Eto, ay naman pre. Ano lang. Same old shit. Wala. Parang same shit, different day. Yes, sir. Pero ayos lang, happy lang palagi. Pare, musta ba? Ayos naman, pre. Dinalaw ako ng pamangkin ko sa side ng asawa ko. So, tumatambay-tambay muna siya sa baba. Kanina nandito nung nakita mo. Kasi nga tinignan yung pusa, mahilig sa pusa yun eh. Okay. Buti bumaba pre kasi mukhang minor pa pre, baka makarinig ng mga minor pa. rated SPG. Oo. Striktong patnubay ang kailangan. Yes sir. Maulan dyan sa inyo pre, dito mainit ang Mainit pre, kahapon ay for the past 2 days pre, sa QC na ulan-ulan. Tsaka sa Taguig. Dito din. Oo, di ba? Pero gusto ko sana magpapawis magbabike dapat ako kaso ang galing ng timing alam mo yung pag out ko sa work saka siya bubuhos very good. Ako nga rin ganun siguro oo anyway yun tamang bed weather tamang higa-higa ganyan Bad trip nga yung ulan pre. Ang ginagawa nitong buwisit na ulan na to, hindi siya uulan muna. Ngayon, pag pauwi na, tsaka siya uulan. Tapos, siyempre, hindi ka pa nakakalabas, magkakapote ka. Pucha, pagkapote mo, pre, wala na yung ulan. Wala na ulan, no? Ang init eh. Pre. Kasi na-experience ko yan, pre. Pucha, kahit tipong tawag dito, kahit yung mismong umuulan mismo, diba, umuulan na, tapos na motor. Mainit pa rin siya, pre. What more pa yung mainit yung panahon, di ba? Oo. Kaya ako, pag mainit ang panahon, sleeves lang tayo. Hindi tayo nagja-jacket kasi sobrang init, pre. Mainit, Kaso ang hassle dyan, pre, na-experience ko. Nagkapote ka na. Tapos nawala yung ulan. Siyempre, nainita ka, tatanggalin mo yung kapote, tutupin mo, lalagay mo sa lalagyan. Medyo, hindi ka pa nakakalayo, uulan na naman. Putang, napakasaya. Nangyari sa akin yan. Visit yan, niligpit mo na.
biglang umusog ka lang ng konti, ayan na naman siya, sabi ko, gago Ulan na to ah. naman. Yung nakaka-bad trip pa rin, pre, yung umuulan na maaraw. Yun ang nakaka-bad trip, pre. May kinakasal na tikbalang, pre. Oo. Oy, pare, magandang ano yan ha, mukhang magandang topic yun, pre ha. Makilista nga yun. Yung mga ano, pre, yung mga Filipino, anong tawag dyan? Pre, mga maligno. Parang Filipino maligno. Yan. Folklore ba yun? Oo, di ba? Parang ganun. Oo, kayong pre ha. Sa tingin mo, Mga mga urban legends, no? Oo. Oo. Feeling ko, Eh. maraming, ano yan, yung mga listeners natin makaka-relate din dyan. Sige. So, habang Sige, na nino-note down mo yan, Boss Lot, so eto na nga. Yung topic natin ngayon eh. Kasi alam mo naman, pre, tayong dalawa, mahilig tayo kumain, pre. Oo. Hindi naman lingid sa itsura namin yan. Oo, kita nyo naman, yan, pinaghirapan ko yung mga fish yung dati may jawline ako eh. Putang ina, ngayon wala na. No, Joe fat line Fats na. eh. Flatline. Wag. Nakunod. Pero may nga, mahilig tayong kumain kasi, pre. Oo. Alam mo naman ngayon, di ba, may mga nagtetrain yung legendary, dinadagsa, yung mga ganyan, mga linyahan ng mga ano. Meron pa yan, Mga kung saan napapanood gang na. masarap, dapat Oo. pinupuntahan. Oo, pre. Tsaka yung isa, yung kung walang letter R, legendary. Legendary. Hello mga itis. Legendary Yan, na kailan. Yan. Ah, Mga yan. kaitis, mga ganyan. I mean, di ba, wala namang problema dun sa ginagawa nila. Kasi nga, parang Kaso, ang ko lang dun, pre, dahil nga, ewan ko, kung ikaw, kasi ako, honestly, biktima ako ng mga ganon, pre. Na putang ina, i-hype na, napakasarap, since 19 ganyan. Minana pa sa lolo. Oo, parang, tangina, tapos, pre, pupuntahan namin ngayon, pre. Siyempre, nanonood ka. Tapos, habang nanonood ka ngayon, putang, mahilig ka sa mahilig ka sa palabok, pre. Ako kasi, honestly speaking, pag yung mga noodles, ko palabok guy ako eh. Okay. Hindi ka pansit Hindi, guy, may palabok guy ka. Pero, sa pansit, pag pansit kasi ako, more on pansit canton ako eh. Hindi ko masyadong trip yung mga bihon, yung mga ganyan. Bihon, kanton. Yan. Sa pagkakanton, yan ang ko. Pero ang go-to ko talaga, kunwari, punta ka sa kainan, marami silang ino-order ng mga marami sila sa menu ng mga noodles. Pag may palabok doon, wala na, palabok na agad pag Rekta palabok So, na. Oo, pre. So, pinapanood ako, pre. So, given na palabok guy ako, marami na akong palabok na natikman at medyo yung standard ko sa palabok, medyo Tumaas mataas. na. Oo. Kasi may kinakainan ako somewhere sa Caloocan. Tangin na, pre. Palabok is the best. So, ngayon, may napanood ako. Teka. Vlog siya, pre. Teka, baka pwede mo naman mabanggit yung sa Caloocan hits mo na palabok. Sa Caloocan? Baka din. alam nyo yung sa Arpapa, pre. Sa Arpapa na palabok. Pagka pangalan ba, pre? madali lang mahanap yun. Obrero, palabukan sa Obrero. Good shit yung palabok doon. Do medyo nung after pandemic, medyo bumaba yung quality. Pero yung sauce kasi nagdadala, all goods pa din. The original palabok sa Obrero. Yun ba yun? Dalawa yan eh. Arpapa. Dalawa yan. Oo. Dalawa yan eh. Pag kunwari, galing ka sa LRT station, paakyat ka ng Arpapa. Dalawa yan. Nasa right side pareho. Yung pangalawa. Parang parang kung familiar ka, pre, naging popular din to sa Paranaque, yung Matis. Parang ganyan, mga Topsy. Yan, yan. Diba? Kasi yan magkakapatid eh. Oo, yan ang, pre, yan ang legendary. Yan ang talagang OG. putang ina. Hindi ka mapapahiya pag nagdala ka ng tropa mo dyan. Lalo na yung Paris na pre, Topsilog, tsaka barbecue. Yan. Yeah, barbecue, oo. Doon yung pre, sa may barbecuehan na yon, yung medyo luma-luma,
Yun yung Oo. solid. Oo, kasi parang Oo. tatlo na yata yan eh. Oo, 3. Doon din kami pagbukas pa. Kasi minsan maaga nagsasara yun eh. Ang natitirang bukas yung sa tapat. Pero pagbukas yung OG, doon tayo sa OG, pre. Doon tayo sa OG. Oo, tama, pre. Kaya Yun sa yung- mga shout out sa mga taga Paranaque dyan, if you know Matis, you know. If you know, you know. Oo. If you know, you know. Kaya pag madadaan kami dyan, pre, matik yun, pre. Pagka, kunwari, nadaan kami Paranaque, tapos sinabot ng gutom. No, yan. Matik yan, matis na agad. Oo. Yan. Mhm. So, tuloy natin, pre. Nung nabudol ka. Yun. Mabalik ako, no, yung sinasabing, ayoko nang mag-name drop kasi baka sabihin naninira tayo. Masarap naman. Pero kasi, ang sinasabi nung vlogger, legendary, napakasarap. Hindi ka mapapahiya, ganyan-ganyan. Ang nag-iisang palabok dito sa lugar na to, sa Cavite. Tangina siyempre, palabok gay ako, pre. Hindi ko pa natitikman yun eh. Siyempre, you have pinuntahan high namin, pre. expectations. Oo. Oo. Kumbaga, hindi naman tipong, hindi naman tipong pang high-end na restaurant yung expectation ko. Kasi nga, siyempre, kumbaga, parang nagsimula lang sila sa makeshift na tindahan hanggang sa nagkaroon sila ng sariling store. Pero yun nga, pinuntahan ko. Pinuntahan namin, actually. Ako, masaya ako kasi puta, palabok yun. Legendary daw. Ganyan. Oo. Puta nga na, pre. Pagkain ko, nako. Olats. Hindi naman siya, hindi naman siya olats, pre. Sakto lang. Kumbaga, sakto lang. Oo, So yung sakto claim lang. nila Kumbaga, na pinakamasarap, parang ang taas ng expectation mo na, baka nga masarap. Nung pagtikim mo, pre, medyo may konting disappointment. hindi konti. Disappointed talaga. Hindi pala konti. Sagad. Oo, pre. Kasi, I mean, palabok sa palabok. Pero, yun nga. Sana, yung mga nagre-review, magsabi kayong totoo. Or, hindi ko rin alam. Siguro, baka kasi nagre-review na yun, hindi siya maano sa pagkain. Kumbaga, yung panlasa niya, hindi... Alam mo yun, syempre, may iba-iba tayong panlasa. Hindi malawak. Oo, siguro, masarap na sa kanya yun. Kung umabot man sa'yo itong food vlogger ka, hindi masarap. Sorry. Sakto lang, hindi siya legendary. Sorry. Siguro siya lang yung palabukan sa lugar na yun. Noong mga panahon na yun, kaya siya pumatok. Baka. Pero kung may natabing palabukan yan na goods din, I doubt na puputok siya. Ayun lang, siguro. So, ang ko lang, kasi, alam mo yun, may mga, hindi ko naman nilalahat. May mga vlogger din na, totoo ang sinasabi. Ang problema, pre, yung mga nanonood. Ayan. Parang sinisiraan daw, ganyan-ganyan. Naiinggit sa negosyo kasi successful. Let's say, for example, pre, si Diwata, pre. Puta, di ba ginatasan nila ng ginatasan? Oo. Diba? Si Diwata Paris. Oo. Pero puta nga, hindi naman talaga masarap, pre. Puta, lasang sunog. Yung ultimo yung sabaw. Siguro, hindi siguro consistent. Siguro at one time, at one point, siguro kasi sumikat na, pumutok na eh. Maaring nung una, okay. Ngayon, worst. Kasi nga, nag-trending, tapos yung quality medyo nasakripisyo kasi nga dumami nga yung tao. Na pre, bumaliktad na imbis na quality over quantity, naging quantity over quality na pre. Yun nga, marami kang mga food vlogger na ganyan kasi maaring maaring sponsored sila, ganun, na bayad sila para sabihin tong mga bagay na to. Pero dapat kung halimbawa, pagdating sa food, syempre, ang expectation ng tao pag nakita yung pinapanood mo, parang, mukhang masarap Kasi may mga pagkain na mukha lang masarap pero hindi talaga masarap eh. 'Di ba? Yun yung ang point namin dito is don't mislead. Kumbaga, dapat unbiased kayo regardless kung bayad kayo or in-invite kayo for free na kumain. Ibigay nyo pa rin yung totoo. Kasi nga, syempre, kayo yung susi sa pag-trend nila eh. Kumbaga, dapat best foot forward sila doon sa product nila, doon sa pagkain nila. Kasi ine-expect ng tao, masarap nga. Diba? Totoo. Tsaka, yun pa, yung mga netizen na nagko-comment na
sabihin, pag may nagsabi ng totoo, yung nga, naninira, ganyan-ganyan. Mag-isip-isip din naman kayo. Tangina. Nagsabi ng totoo yung tao, tapos sasabihin nyo, naninira. Naninira. Tapos pag sinabing napakasarap, legendary, ganyan-ganyan. Tapos ikaw, nakakain ka mismo doon, tapos hindi masarap. Anong, di ba? Same lang din nung nararamdaman nyo yun. Siguro ikaw, wala kang boses na mag-call out ng ganun. Siya, meron. Wag mo kumbaga, wag mo siyang kumbaga nagsabi lang naman ng totoo yun. Oo. Ito, merong merong reviewer, yung binanggit ko nga sa'yo, yung finorward ko sa'yo, pre. Ano siya, hindi ko nababanggitin yung pangalan niya, pero parang siya yung normal customer edition. Parang food review, normal customer edition. Kumbaga, sinasabi niya talaga, pinupuntahan niya. Minsan hindi siya nag-a-announce na pupunta siya. Talagang authentic pre na siya magbabayad, na random siya. Parang food critic talaga mga datingan niya. Pero hindi siya big time na food critic. Ang ginagawa lang niya, binubulaga niya kung ano yung nag-trend, bubulagain niya, kakain siya, pero yun nga, i-review niya na yung food. Tapos I'm not saying na magaling siyang food reviewer, pero parang around I would say 80% to 90% ng mga review niya, parang na-disappoint siya dun sa mga review ng mga sikat na food vloggers, pre. Kasi kapag kinakain niya, it's either greasy, masyadong maalat, o laging wala yung popular dish na yun. Kasi yun yung sinasabi niya minsan kapag may popular dish ka, pre, matik, di ba, pre, yun ang pinakamaraming supply mo. Dahil yun yung bestseller mo, di ba? So, na-disappoint lang din siya sa mga ganon na, tapos, syempre, nire-rate niya rin yung service, customer service, yung bilis nung order, ganon pre, medyo, yung ano niya kasi, medyo detailed, yung review niya, hindi lang basta yung sa lasa ng pagkain, syempre. May customer satisfaction din, price to quantity ratio, yung mga ganong bang mga bagay. Napakasimple. Price to quantity and quality. Napakasimple lang nung review niya pero magkakaroon ka ng idea na sakto lang tapos mura. So, syempre ikaw as a potential na kakain, iniisip mo na parang alam ko na i-expect ko since mura siya at budget meal nga, budget friendly, hindi ko na itataas yung expectation ko. Alam ko na kung paano siya i-approach. Ganon dapat yung food reviewer. Kasi pre, base din sa kwento mo, parang pinakamasarap, authentic, na kung ano-ano, di ba? Kung ano-anong claim. Siyempre, yung expectation ng tao, katulad mo nga, nabudol ka, tataas nga yung expectations mo. Yes, sir. So, always tell the truth regardless kung bayad ka or hindi. Kasi, ang service mo is for your viewers Hindi naman, di ba? Ikaw ba pare, pag tanongin kita, pag in-sponsoran ka ba, hindi mo na kagad sasabihin dahil in-sponsoran ka. Siyempre, ang duty mo sa tao, hindi sa nagbayad sa'yo, di ba? Hindi dun sa nag-sponsor sa'yo. Diba? Parang lang yan Kasi, kagaya niyan. Kumbaga, ikaw, i-review mo na, legendary, the best, authentic. Siyempre, kumbaga, ang kinikater mo dun, yung madla, yung madlang tao. Yun yung manonood sa'yo Oo. Na ngayon, kumbaga, siguro, kung talagang gusto mo, palaging good review, or palaging masarap yung review mo, siguro maganda niyan, pag natikman mo muna. Ngayon, kung ano yung tingin mong kung di talaga good, pwede mo kausapin ngayon yung may-ari or kung sino man yung nag-sponsor sa'yo. Sir, ma'am, ito yung honest review ko dyan. Gusto nyo bang ilabas natin to? Pero ang feedback ko, siguro, yung pagkain nyo, maalat. Baka pwede nyo bawasan ng Ngayon, pag naayos tsaka natin i-review. Para, yung sasabihin ko sa tao, totoo. Kasi kung kagaya niyan, ganyan yung quality ng sinerve mo sa akin. Tapos, ang aasahan nyo para mag-trending kayo, is bibigyan ko kayo ng magandang review. Huwag ganun. Kasi, kumbaga, sige, nagkapera ka. Pero puta, paano naman yung mga nanonood sa'yo? Yung mga naniniwala sa'yo na magaling kang food reviewer. Diba? Ganun lang yun. Parang, ano pangalan nun yung namatay na, pre? Si Lloyd Cadena ba yan?
Hindi, pre. Yung international, si Anthony Bourdain. Anthony, kala ko Diba? yung local vlogger natin. Si Anthony Oo. Bourdain. Di ba? No Na parang, reservations. Kumbaga, kumbaga, putang na, kung ano yung sinabi niya. Kasi yun, kumbaga, yun talaga may dila eh. Kasi for me, I can't say na may dila ako. Pero mahilig ako sa masarap na pagkain. Mm. At alam ko, i-distinguish yung masarap sa hindi. Mm. Kasi, yung mga nakakakilala sa akin ng may mga sinasuggest ako mga kainan. Pagka kunwari, food trip kami. Mm. Uy, ito, masarap dito. So Okay. far, wala namang nadidismaya, pre. So parang inaano ka, putang na, ba, nisip ko, mag-food vlogger kaya ako. Pero again, hindi. Kasi nga, I can't consider myself na taong may palat. Na tipong malalasahan ko talaga yung Hindi kasi ako ganun. Pero, again, mahilig ako sa masarap. Pag Mahilig ka lang kumain. oo, ganun lang. Mahilig lang ako kumain ng masarap. Mm. Ganun lang yun. Kaya, minsan, yun nga, kagaya ng mga food vlogger na yan, itaas-taas nyo naman yung standards nyo. Diba? Parang Kumbaga, parang sige, music go, din siya eh. Boss Lots. Parang music din siya eh, 'di ba? Sabi nga ni Uncle, subjective din siya. Pero meron naman standard 'yan, pre. Kung Oo, 'di ba pre. parang music na parang pagpangit, kahit kanino mo itanong, kahit trakista, kahit hip hop, i-introduce mo halimbawa yung Bini na kanta, kung pangit yung kanta, pangit talaga 'yon. Walang middle ground. Basta pangit. Same din sa food. Kung talagang medyo masarap lang, kung tamang masarap lang, hindi yun. Kailangan masarap ba talaga siya or hindi. Parang ganon, pre. Di ba? Oo. Subjective, Parang pero may standard pa rin. Parang may pina-follow ako sa IG, pare. Si, ang pangalan nun? Si Masarap Sino? Ba? Masarap ba? Okay. Ayun. Hindi siya vlogger. More on lang siya. Nagre-review siya, tapos pinopost siya sa IG. Sinasabi niya doon kung ano ba talagang niya. So far, goods naman siya mag-review kasi talagang pag hindi masarap, sasabihin niya sa'yo, wag kang bumili. Kasi hindi masarap. Ako nang bibili para sa'yo. Parang ganyan yung datingan niya. Actually, Oo. pre, tinitignan ko ngayon, masarap ba? Meron siyang, pakita na natin. Baka makikita pa sa camera. Ayan. Masarap nga. Sinasabi niya. Ayan. Mga lang eh. Chichirya, pre. Chichirya. Ultimo chichirya. Yung mga ganyan, mga short videos, kumbaga. Short vids, oo. Ayan. Tapos kakainin niya. Tapos bibigay niya yung honest niya na, ito yung ko. Ito yung rating ko sa kanya. Tapos kung bibili pa ba ako ulit or hindi ko may re-recommend na bilhin nyo. Parang ganun. Alam mo yun? Diba? Kasi again, guys, hindi paninira yung pagsasabi ng hindi masarap. Hindi Dapat paninira yung mga- ang pagsasabi ng totoo. Ganun na lang. Oo, hindi paninira yun. Ngayon, para dun sa mga kainan na, alam mo yun, gustong mag-trending, wag nyo naman daanin sa pera-pera lang. Kumbaga, Put your pag sinabi best foot forward. Oo, di ba? Tsaka, ang best foot forward, dapat palagi yan. Hindi yung puta, pag may nakita ka lang na production, may dalang mga ilaw, may dalang mga camera, putang na yung serving mo, gahalimaw na yung serving mo. Di ba? Ay, Kasi may ganun, speaking of which, diba? pre, oo. Totoo yan, pre. Meron nga yun nga yung pinaano ko sa'yo na vlogger, pre, yung nagsusurprise siya. Doon sa vlog, pre, ang lalaki nung tipak kung chicken ba yun o ano. Pero nung sinab sa kanya, pre, parang sisiw. Ang liit. Putya. Diba? Expectation versus reality. Versus reality, oo. So yun nga, dun sa mga small business or business owners na food related, kung paano nyo itrato yung may mga production, ganun din dapat sa Kasi putang na yung may mga production na yan, yung may mga vlogger na yan, hindi naman araw-araw na customer mo yan eh. Tama. Gagatasan, babayaran mo na sila, ginagatasan ka pa nila through their videos, through their views. So ngayon, hindi yan yung araw-araw mong customer. So ang best foot forward mo, kung meron ka man dapat, kung talagang ganun ka, may best foot forward kang pinipili. Kung may pipiliin ka, piliin mo yung masa lang, yung araw-araw Siyempre. na bibili sa'yo. Oo. Ano yan sa negosyo, pre, you build relationship with customers.
Dapat ang goal mo kasi, lalong-lalo na sa food industry, is paano babalik ang customer ko. Diba? Yes, sir. Hindi Totoo. pwedeng magbenta ka lang ng isang produkto, pagkatapos niyan, wala na, hindi na siya babalik. Kaya nga yung iba yung ibang product, sa sobrang tibay nung ano nila, minsan, inaano na nila na parang, shit, sobrang tibay naman, baka wala nang bumalik na customer sa atin. Pero, okay na din yun, kasi, yung reputation na nabibuild mo naman. Pero, balik tayo sa food, yun nga, syempre, kailangan, ang binibuild mo kung paano babalik sa atin to. Kasi syempre, ang tao laging gutom. Syempre, pag ikaw ang number one choice niyan, putya, sa'yo pupunta yan, di ba? Kaya, ang i-please mo, yung customer mo, hindi yung vlogger na nag-vlog ng restaurant mo, kainan mo, di ba? Yes, sir. Not unless isa kang giant fast food company. Eh, yun, putang pwede kang magsuplado. Pero kung small business owner ka or restaurant owner ka na, kumbaga, may ilang branches ka, ang best foot forward mo lagi, dun sa masa, dun sa madla. Huwag dun sa mga vlogger na yan. Kasi kumbaga, yung mga korporasyon na iba, yung mga marami ng restaurant, established na yan eh. Ikaw, kung up and coming kang restaurateur or nagkakarinderya o whatever, dapat ang mo paano babalik sa iyo ang tao, di ba? Yan. Kasi yan yung tao araw-araw kumakain yan. Araw-araw tumatae yan. Kailangan niya mag-refill. Di ba? For a lack of a better term. Pero totoo naman cycle yan eh. Diba? Cycle Kakainin niya yan. Pagkakain niya, kukunin ng katawan niya yung nutrients, itatae niya yan. Pagtae niya ngayon, puta magugutom ulit yan, pre. Ganun lang kasimple. Dapat diba? maisip nila, ikaw, pucha, parang ang sarap ni ganito Parang craving ko to ngayon di ba? Di ba? Ganun. Yun ang kumbaga, tipong let's say for example, yun nga, palabok, yun nga. Pagka nag-crave ako ng palabok, tapos may oras ako, doon lagi ang punta namin. Arpapa, kasi hindi ako napapahiya. Kasi nga, syempre, alam mo na na masarap Oo. Kahit medyo may kalayuan dito sa amin, pupunta ako doon kasi so far dito sa area namin wala akong wala akong nagugustuhan. Kumbaga, may mga nabibili pa rin ako pagka yung talagang nagki-crave akong palabok. May mga go-to places naman ako. Pero ngayon nga, kung may oras ako at gusto ko talaga ng G talaga ako doon sa sa Arpapa. Sa in the place to be mo, si Arpapa. Sa Obrero. Yes, sir. Yes, sir. Yun. So, ayun, sana, kung sakaling umabot man to doon sa mga food vloggers. Kayo mga vlogger kayo, ayos nyo naman. Hindi yung Tapos meron pa dyan, pre, bago tayo magtapos, ihahabol ko lang. May mga nagbablog ng mga yung street food, pre, mga kwek-kwek. Yung mga, yan, ang wala hong legendary na kwek-kwek kasi pare-parehas na lasa niyan. Ang habol dyan, yung sauce. Yan. Yun ang dapat masarap. Yung sausawan, tawag nga nila, di ba? Yes, kasi sir. iba pare, merong parang yung suka, puta, parang tubig ng baterya, para acido. Oo, pre. Yung yung sukang hilaw. Kasi yung iba niluluto yung suka para mawala yung yung stinging. Yung mga gano'n. Di ba? Mga gano'n. Puta, wag kayong magbablog na. Napakasarap ng kwek-kwek dito. Tangina mo, pare-parehas ng lasa niyan kahit saan ka magpunta. Tapos malalaman mo, o kaya pre, malalaman mo yung mga sa fishbola ng mga gano'n. Iisa lang ang binibila ng mga kikya, mga fishbowl yan Oo, iisa lang ang brand niyan. Parang sa amin sa Bulacan, pre. Yung mga nagpi-fishbowl doon, iisa lang ang brand ng fishbowl. Pero, sa nagkakatalo. Meron kang go-to place na fishbowlan. Doon sa amin sa Bulacan, talagang doon, talagang masarap yung sauce. Kumbaga, isipin mo na lang, ang dami nilang titindang fishbowl doon, pero siya yung binabalikan. Sa kanya maraming tao. Pero pare-parehas lang sila ng tinitinda. Yung sauce kasi ang nag-iiba doon, sir. So, siguro mas applicable, sabihin nyo, legendary yung sauce nito. Yan. Maniniwala pa ako sa'yo. Pero sabihin mo, legendary kikiam, legendary squid ball, iisa lang lahat yan. Not unless homemade. Ayan, yun, iba yun.
Ay, ba na Ibang yun? ano yun. Pero yung mga nabibili-bili, syempre, ang talo-talo niyan, sauce. Tama ka naman doon. So, yung mga syempre, nag-iisip sila kung paano nila ma-differentiate yung sarili nila kahit small food cart lang sila. Yun ang naisip nila, yung sauce. May iba-ibang gimmick. So, yun nga, mga food vloggers, wag naman tayong magbigay ng false hope, lalo na sa mga katulad naming mga big boy na alam mo na, nakita namin yung pagkain, magke-crave kami, tapos pagkain namin, ay, okay lang. Ay, hindi, masarap. Sakto paano lang. babalik? Ganyan. Parang ang mangyayari kasi nun, pre, kukunti yung tao niya. Kasi, magkakaroon siya ng reputation na hindi masarap. Kasi, ang pagkakamali nung vlogger o nung food vlogger o food reviewer, sinabi niyang masarap. Ngayon, mag-veer away yung mga tao. Lalo. Totoo. Hindi siya kumita. Ganun lang yun. Maging honest tayo. Katulad nga ng sinabi namin ni Papa Dins, ang kliyente nyo dito, ang dapat yung i-please dito, ang best foot forward nyo dapat na kay customer. Hindi sa vlogger. Okay? Dun sa everyday customer mo. Yes. Yun ang magpapayaman sa'yo, hindi yung vlogger totoo. na yan. Tama yan. So, eto So, na nga. Ayan. May gusto ko shoutout dyan, Boss Lots. Shout out sa pamangkin ko na dumalaw sa amin, na tumambay. Kain tayo mamaya. Nice one. Binigay ko na sa'yo address ko, pre, kahit second drop up ako, okay lang. Deliver muna sa amin, no? Tapos papuntahin sa'yo. Ito na lang, papuntahin mo na lang dito. Okay, basta naisip lang. Puta, baka COD yan, pre, Yun lang. Yun ang problema doon, Brad. Pagdating sa'yo, COD, buta, bayad ka pa. COD? Nangyari. Ayun. Shoutouts pa rin sa mga natin dyan, mga katotpi natin. Oo, mga loyal. Thank you sa inyo. Tapos, kukunin ko naman yung linya ni Papa din sa mga hindi pa nagso-subscribe at magso-subscribe pa lang. Gawin nyo na. At advance or thank you na agad. Yan. Yung mga linyahan ni Papa At dito, kine-claim namin na hindi kami mangingimi. Sabihin namin kung ano yung nasa isip namin. Kaya hindi kami tawag dito, pampahype lang. Ganun. Doon lang tayo sa totoo. We tell it as it is 100%. Oo, as it is. Kumbaga, ayoko lang kasi again, hindi naman tayo food vlogger. Ang vlog natin tungkol sa kung ano-ano lang. Ayoko mag-name drop ng mga pero kung aabot man sa inyo to, alam naman nila yun. Na kayo ng totoo. Alam naman nila yun. Well, sa bagay, kasi kumbaga, tsaka trabaho nila yun, pre. Hindi natin alam, pero again, sana magsabi naman kayo ng totoo. Kawawa naman yung kawawa yung unang-una, kawawa yung mabibiktima mong customer. At in the long run, kawawa yung negosyo. Oo. Diba? Hindi na magsasuffer in the end. Kasi nga, yung claim mo masyadong outrageous Diba? Oo. Kasi yun nga, bago matapos ang lahat, parang yung kay Diwata, pre. Dati hindi kami makakain doon kasi lagi mahaba pila. Puta, try mo pumunta ngayon. Konti na. Wala na. Kasi nga, tapos na ang hype. Tsaka, kumbaga, hinype na masarap. Putang ina, nung natikman ng tao, one time ka lang, hindi kita babalikan. Ayun. So, ayun na nga. So, yun. Yun yung sa tulad magandang halimbawa doon. Sinasabi namin ni Papa Dens, stay true. At sinaserve nyo ang inyong mga madlang people at hindi ang mga vlogger. At sa mga vlogger naman, call it as it is. Para naman kumbaga maging naman kayo, credible naman kayo. Di ba? Totoo. Papa Dens, speaking of food, food reference, gugutumin muna namin kayo sa isa pa naming or sa mga follow-up episodes namin. Katulad po ng aming format, paisa-isa lang at short and sweet kami ngayon. Ayan. Totoo. Alright. So, mga katotpi, ito yung abangan nyo. Idadrop pa natin yung susunod na episode natin. Huwag natin. Hintayin na lang natin sila. Pero sure kami, masaya at controversial to. Masasabi ko, controversial to at napapanahon to. No?
Yun ang abangan nyo. Yun ang Ano mo sasabihin yun, namin. nasa dulo ng dila ko, pre. Pinipigilan ko lang. Wait. Ayun, mga tol. So, again, like, share, subscribe. Meron kaming Facebook, YouTube, Spotify. Soon, very soon na to, TikTok. Magkakaroon na tayo sa TikTok. Kasi maraming nagsasuggest na mag-TikTok tayo. So, Oo. very soon yan. In the works yan, in the works. So, mga katotpi, again, like, share, subscribe, comment away. Mapabash man yan, mapa-love man yan, mapa-opinion mo man yan, Oo. kahit ano yan. Tatry namin hindi lang kami, pero tinitignan naman natin yung mga comments nyo. And again, doon sa mga comments na yun, doon tayo kumukuha ng mga suggestions. Inspirasyon at saka maraming salamat sa inyo. Tsaka guys, dadagdag ko lang, Papa Dens, sa mga loyal nating mga tagapakinig, kung hindi nyo pa nakiklik yung bell icon dun sa YouTube, i-click nyo na din para updated kayo sa aming mga episodes. Ayan. Yun lang. Magkatabi lang yun subscribe. Saka Notification. notification. Yes, sir. Ayan. Yes, sir. Guys, maraming Mga salamat katotpi. po. Ako Thank you ulit, so much. si Boss Lots, ang inyong tito na medyo galit. At ako naman, si Papa Dens, ang tito mong mas galit. And we are signing out. Thank you so much, Opinionated guys. Tito signing out. Bye-bye. The Opinionated Tito's podcast is proudly sponsored by Riverside FM. Follow us on our official Facebook page, The Opinionated Tito's Podcast. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and Spotify. Thank you for tuning in, and we'll catch you next time.